Sa kabila ng matinding cross-examination at sunod-sunod na tanong ng depensa, tila hindi natinag ang testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent Calilong. Sa katunayan, para sa maraming nakasubaybay, mas lalo pang naging matatag ang kanyang kredibilidad. Bakit? Dahil sa bawat tanong na ibinato sa kanya, nanatili siyang kalmado. Hindi siya nagmukhang nalilito. Hindi siya nagmukhang nagtatago ng impormasyon. Hindi rin siya nagpabago-bago ng sagot. Ang bawat sagot niya ay nakatali lamang sa kanyang personal na kaalaman at sa kanyang mismong naging trabaho sa investigasyon. Kapag tinanong siya sa mga bagay na hindi niya saklaw, malinaw ang kanyang sagot. Hindi iyon ang kanyang tungkulin. May ibang departamento ang humawak sa bahaging iyon ng investigasyon. Iyan ang isang katangian ng isang maingat na testigo. Hindi sumasagot sa mga bagay na hindi niya alam at hindi lumalampas sa kanyang expertise. Ngayon, pinuna ng ilan ang kanyang training. 2 linggo lamang daw ang kanyang formal training sa authentication ng mga video at dokumento. Pero sapat na ba ang bilang ng araw ng training upang agad mong sabihin hindi na siya mapagkakatiwalaan? Siyempre hindi. Sa batas, hindi lamang formal na pagsasanay ang tinitingnan. Kasama rin ang aktual na karanasan. Ilang taon na ba siyang nagsasagawa ng investigasyon? Ilang beses na ba siyang tumestigo sa korte? Ilang kaso na ba ang kanyang nahawakan na may kinalaman sa parehong uri ng ebidensya? Ang expertise ay hindi lamang nasusukat sa haba ng seminar. Nasusukat din ito sa haba ng karanasan. At dito tila nahirapan ang depensa. Dahil sa halip na mabasag ang kredibilidad ng testigo, tila mas naging malinaw pa sa publiko na alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit mas naging interesante ang usapan nang dumating ang summation ng depensa. Dahil sa pagtatangkang ipaliwanag ang isyu ng pagbabanta, lumitaw ang isang argumento na para sa marami ay isang hindi inaasahang pag-amin. Ang sinasabi ay tila may pagbabanta nga, ngunit ito umano ay may dahilan o may justification. At dito pumapasok ang malaking tanong. Kung sinasabi mong may dahilan ang isang ginawa, hindi ba't ipinapalagay mo na nangyari nga ang mismong kilos na yon? Kung sinasabi mong justified ang isang threat, hindi ba't una mong inaamin na may threat na naganap? Ito ngayon ang punto na lalong pinagtatalunan. Dahil ang pangunahing usapin ay hindi kung may hitman o wala. Hindi rin kung may assassin na nahir o wala. Ang pangunahing tanong ay kung may pagbabanta bang ginawa at kung may mali siya sa pagbabanta. Iyan ang sentro ng issue. At habang tumatagal ang pagdinig, mas lalong nagiging mahirap para sa depensa na takasan ang mismong mga salitang lumabas na sa publiko. Dahil ang mga video ay umiiral. Ang mga pahayag ay naitala. At ang mga ito ay napanood na ng buong bansa. Kaya naman maraming Pilipino ang nagtatanong. Kung mahina ang ebidensya ng prosekusyon, bakit kinakailangang maglaan ng napakaraming oras upang sirain ang kredibilidad ng isang testigo na hanggang ngayon ay nananatiling kalmado at matatag? At kung talagang walang bigat ang testimonya, bakit patuloy itong pinagdedebatehan sa Senado? Mas lalong uminit ang usapin nang muling banggitin ang Oplan Romanov bilang isa umanong dahilan ng galit at pagkabahala ng Vice Presidente. Ngunit muli, lumitaw ang isa pang tanong. Kung totoong may banta sa buhay ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya, bakit walang malinaw na kaso? Bakit walang konkretong ebidensya na inilatad? Bakit walang mga pangalan at detalye na agad na isinailalim sa investigasyon? Sa batas, ang alegasyon ay hindi sapat. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng patunay. At sa puntong ito ng impeachment trial, ang publiko ay hindi na lamang nakatingin sa mga abogado. Nakatingin na rin sila sa lakas ng ebidensya ng bawat panig. Samantala, patuloy na iginiit ng kampo ng depensa na matagumpay ang kanilang cross-examination at binigyan pa nila ito ng halos perpektong marka. Ngunit sa mata ng maraming Pilipino, ang tanong ay hindi kung sino ang nagbigay ng mataas na grado sa kanilang sarili. Ang tanong ay ito. Nabasag ba talaga ang kredibilidad ni Agent Calilong? O sa halip, lalo lamang napatunayan na ang kanyang testimonya ay matatag, kalmado, at mahirap tibagin?